Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 16, 2025. Patuloy po natin pag-usapan ito pong kontrobersiya na bumabalot kay Vice President Sara Duterte kung saan ang pinaka-latest whistleblower laban po sa kanya ay ito pong si Ramil Madriaga. Di umano ito po ay kanyang bagman at may mga kumakalat pong balita na ito daw po ay godfather ng kanyang youngest na anak. Yan po ay hindi tinutugunan, partikular ng Vice Presidente, deadma lang siya rito, pero ang mga nagtatanggol po sa kanya, syempre yung mga supporters po niya at pinalalabas nila na napakasinungaling po nitong si Ramil Madriaga. Ngayon, tayo naman po sa publiko, mga bystanders, mga chismoso-chismoso din, tayo na po ang humusga sa ating mga isipan kung sino po ba ang paniniwalaan po natin sa bawat bersyon na nababasa at napapakinggan, napapanood po natin sa harapan ng publiko. Kayo po ba ay naniniwala pabor sa mga Duterte na si Ramil Madriaga ay kinakasangkapan lamang laban kay Vice President Sara Duterte para sa pamumulitika? O naniniwala kayo na talagang may alam itong si Ramil Madriaga sa mga di umano'y katiwalian at mga maling gawain ni Sara Duterte? Sa araw po na ito, ang balita siyempre ay ang pagsulat ng kampo ni Ramil Madriaga sa Office of the Ombudsman. Kaya basahin po natin yung sulat po na yan ng kanyang abogado na pinadala po sa Office of the Ombudsman kay Ombudsman Boying Remulla. Shared post po ito ni Sir Benji Jr. Contreras dated yesterday, December 15, 2025 to Honorable Jesus Crispin C. Remulla. Dear Ombudsman Remulla, sumusulat po kami sa kanilang kapasidad bilang abogado nitong si Mr. Ramil Madriaga. Ay, basahin ko po in English ha. We write in our capacity as counsel for Mr. Ramil L. Madriaga, who respectfully seeks the attention of the Honorable Office of the Ombudsman regarding matters set forth in his notarized affidavit, which we transmit and refer for appropriate action, evaluation, and such proceedings as may be warranted under applicable laws, rules, and regulations. Puntuhan muna natin yung notaryadong statement nito pong si Ramil Madriaga. Alam po ninyo, hindi porket notaryado, ito po ay nagtataglay na ng katotohanan. Tayo po kung ano ang tama at dapat doon lang tayo sapagkat tama naman si Fiscal EJ, Bagamat hindi tayo abogado, pero dapat suriin din natin kung sino yung mga nagsasalita, kung ito po ba ay makatotohanan o hindi. Kaya the mere fact, kasi may mga nakikita po ako na, oy, notarized po yan. Kaya ang layo niyan kay Saldico, kay Orly Gutesa, kasi notaryado yan. Yung kay Orly Gutesa, ang pagkakanotaryo ay peke. Actually, ang notaryo po, hindi po ito tumutukoy doon po sa katotohanan ng sinasabi sa notaryadong dokumento. Ito lamang po ay ginagawa para po maging pampubliko ang isang dokumento at syempre hindi mawawala dyan na kapag yan po ay notarized, pinanunumpaan mo po yan sa harapan ng isang abogado na nagnotaryo dito na ang lahat ng mga sinabit binanggit mo po dyan ay pawang katotohanan lamang. Hindi ka pwedeng magsinungaling, otherwise pwede kang mapaghabla ng perjury dahil may kapangyarihan yung abogado to administer oath, Kaya basically, yun lamang po yung purpose ng notarization. Attached hereto is the notarized affidavit of Mr. Ramil L. Madriaga. Hindi na po natin babalikan ang notaryadong affidavit niya sapagkat makailang beses na po natin pinag-usapan yan. Executed on November 29, 2025 and notarized by Attorney Cynthia Binas Pantonal. Pero dito, hindi nagde-deny si Attorney Pantonal, Unlike doon kay Orly Gutesa, Antimano, nung lumabas sa harapan ng publiko, makailang oras lamang ang lumipas, talagang dininay kaagad yun ni Attorney Espera. Espera ba yun? Yung babaeng abogada na di umano'y nagnotaryo pero hindi naman pala. Containing the relevant narration of facts and circumstances that upon evaluation by your honorable office may call for administrative, criminal, and or other remedial action with the Ombudsman constitutional and statutory mandate. Pasensya na kayo, ang ingay po ng mga aso, nag-away na naman si Onyx at saka si Ayu
Makailang beses na itong nag-aaway, naging biktima nga ako ng pag-aaway nila noon kasi sometime in October nung nag-aaway itong dalawa na ito dito sa kwarto. Inawat ko at ako'y nakagat nitong si Ayu. No? Ngayon nag-aaway na naman sa baba kaya yung isang maliit na aso, tahol lang man ng tahol itong si In. Ipagpauman ninyo kung meron kayong naririnig na pagtahol sa background. In view of the foregoing, we respectfully refer and endorse the attached notarized affidavit to your honorable office for proper disposition in accordance with your established procedures. Should your office require additional documents or clarificatory statements, we undertake to coordinate and comply at the soonest possible time subject to due notice. We submit this referral in deference to the Ombudsman Authority to investigate and act upon acts or omissions of public officers and employees, and we respectfully request that the appellant and this law firm be duly informed of any action taken as well as any directives for further compliance. Very truly yours, Counsel for Ramil Madriaga, Palad Lauron, Palad Entelo, firm. In short mga tol, ito pong binasa po nating sulat ay para po sa kaalaman ng Ombudsman na sila po yung humihingi ang kampo ni Ramil Madriaga ng kaukulang aksyon ng pag-iimbestiga sa pinapangalanan ngayon itong si Ramil Madriaga na si Vice President Sara Duterte at iba pa. Hindi lang kasi si Sara Duterte ang laman po ng affidavit na yon. Nandoon po ang tatlong kernel sa ating Armed Forces of the Philippines, si Nolasco, si La Chica, at isa pa, hindi ko maalala bigla. Tapos nandun din po ang spokesperson ng Office of the Vice President na si Attorney Munsayak, ang di umano'y o sinasabing classmate ni Vice President Sara Duterte at iba pang mga personalidad. Kaya sa parte ng kampo ni Ramil Madriaga, napakahalaga po sa kanila ng bagay na ito na matutukan daw po ng Office of the Ombudsman. By the way, isingit ko lamang po ito mga tol, muli po akong lubos na nagpapasalamat sa lahat po ng mga naghandog ng tulong sa aking pong inaanak na si Sian Tugnaw at sa mga nagpapahatid pa ng tulong, patuloy pa rin naman pong tumatanggap ang kanyang pamilya. Maraming salamat po sa inyo kasi hindi po dito natatapos ito pong pagsubok dahil may mga therapy pa po yan na pagdadaanan at napakalaki po talaga nung naging hospital bills. Kaya lubos ako nagpapasalamat kina Senador J.B. Ejercito at ako'y naniniwala sa kanya na hindi dapat mistulang nagmamakaawa ang mga kapwa po natin Pilipino para lamang matulungan ng gobyerno. Ngayon, ramdam na ramdam po namin yan. Kaya salamat kay Senator JB sapagkat nagkaroon tayo ng pagkakataon na makilala siya somehow and hindi ako nagdalawang salita. Paano na lamang kung walang kakilala yung tao? Ang dami ko ngang kakilala ngayon tapos para pa ako nagmamakaawa sa kanila. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Kaya medyo affected din talaga ako personally. Pero okay lang yon kasi ang mahalaga sumusuporta tayo sa gobyerno nang wala po tayong inaantay na kapalit. Ako naman, makikita nyo sa aking mga mata na kaya ko kayong tingnan na ako po'y hindi bayarang vlogger kaya wala akong utang na loob kahit kanino na mga politiko maliban sa mga personal na nakatulong sa akin. At nagpapasalamat din ako kay Attorney Benhur Abalos. Dahil bukod sa natulungan niya ang aking pamilya nung pangangailangan naming medikal, tumulong din po siya dito po sa pangangailangan ng aking inaanak. Kay dating Senador Antonio Trillanes, nagpapasalamat din po ako ng lubos. Kay General Torre, napaka-laking tulong din po ang inihandog ninyo. Maraming salamat. Sa mga pribadong individual na mga manonood po natin dito at itinuturing ko pong kaibigan at kapamilya, hindi ko na po kayo papangalanan kasi nung nakaraan nagpangalan ako, merong nagre-react na ilang mga followers na para bang may gampanin yung tao na tumulong sa inyo. Wag po kayong ganon. Hindi ako magbabanggit ng pangalan dito. Pero kung hindi tayo matulungan, wag natin ikagagalit. Ganun lang naman kasimple yun eh.
tayo tumutulong sa iba, kayo tumutulong sa iba, sometimes hihingi tayo ng tulong, pag hindi tayo natulungan, huwag tayong magagalit. Kasi ang pagtulong sa kapwa, hindi po yan responsibilidad ng sino man. Yan po ay pagkukusa kung merong mabuting kalooban ng isang tao. Kung wala, wala tayong magagawa doon. Kaya kung sino man ang lahat ng nagpahatid ng pinansyal na tulong, yung mga hindi ko nababanggat yung pangalan na every now and then kausap ko. Maraming salamat sa inyo mga tol. Tatanawin naming utang na loob ito for lifetime hanggat nabubuhay kami. Di namin yan makakalimutan. Sa mga nagpahayag naman ng intention na tumulong, maraming salamat pa rin po sa inyo. Ngayon, balik po tayo dito po sa ating pinag-uusapan. Ano? Ang sitwasyon na ito na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte ay talagang nangangailangan na po ito ng agarang kasagutan sa formal na kaparaanan. Hindi na pwede sa social media. No? Tigilan na yung pagsagot sa social media at pag-iwas sa mga akusasyon at pag-divert sa mga issue. Hindi kasi mawawala ito sa kampo ni Sara Duterte. Hanggat hindi nyo sinasagot ang mga akusasyon na ito sa inyo, hindi ito mawawala. Mananatili po ito hanggang sa pagtatapos ng inyong termino sa 2028 kung makakatapos kayo. Dahil ayon nga po sa abogado sa University of the Philippines, 110% sure po siya na kayo po'y sasampahan muli ng kaukulang impeachment complaint sa February 6, 2026. Tayo po'y nakatutok dyan. Bilang na bilang ko po araw-araw kung gaano po katagal ang ating inaantay. Sa ngayon, 52 days po ang inaantay natin bago po sumapit ang February 6 para muling masampahan ng kasong impeachment o pagtatanggal sa kanya bilang Vice Presidente si Sara Duterte. At sa parte na yan, kasama na rin itong si Ramil Madriaga, meron pong interview kay dating Senador Antonio Trillanes at pakinggan po natin ang kanyang mga insights dito. Siyempre, reaksyonan po natin. Para himayin ang issue yan ni Ramil Madriaga, gayon din ang plunder complaint na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte, makakasama natin live via Zoom si dating Senador Antonio Sani Trillanes. Magandang hapon po, Senator Trillanes. Welcome po sa Kada Balita. Sir, medyo nakamute po ata kayo, Senator. Yeah. Okay. Na. Yes, opo, yes, Senator. Senator, magandang hapon nga po. Welcome. Pero yun si Senator Antonio Trillanes, ano? Hindi ko binoto to. Nahiya nga ako Pero kinapalang ko mukha ko, sabi ko sa sekretary niya, ma'am, baka pwede naman pong iparating nyo kay dating Senador Antonio Trillanes na ako po'y kakapalan ng muka na magbakasakali for medical or financial assistance. O hindi. Sa kasalukuyan po ay nagkakandak po kami ng pagsisiyasat dun po sa mga salaysay niya. Binavalidate natin yung mga pwedeng mavalidate kasi kailangan na dahan-dahan ang approach natin dito dahil mabibigat yung kanyang mga aligasyon. At but we cannot just brush it off, no? While sabi nga natin, a dime a dozen yung mga ganyang yung mga lumalabas na scammer, kaya kailangan natin siguraduhin na itong kay Mr. Ito ang dapat talagang gawin natin. Ano? Huwag tayo basta maniwala, siguraduhin na ang mga sinasabi nitong si Ramil Madriaga ay atin pong i-analyze. Pero syempre, dahil nga po tutok na tutok po tayo sa issue na ito, nagkaroon na tayo ng mga unang pag-analisa dyan kung saan yung Facebook page niya na ngayon ay deactivated na, ay nakita po natin doon ang napakarami pong mga pruweba na talagang merong ugnayang personal o pampolitikal ang dalawa, si Sara Duterte at si Ramil Madriaga. No? Kaya isa sa mga dahilan yung kung bakit somehow naniniwala po ako kay Ramil Madriaga. Madriaga, totoo bago natin talagang ilabas ng tuluyan. So yung pong mga allegation po niya ay sa inyong pagkakaalam ay bago? Or meron naman po bang basehan?
Ito ay consistent naman dun sa pagkakilala natin dun sa Duterte family Mhm. na sila ay involved sa iba't ibang mga illegal na operasyon, kasama na yung illegal drugs, kasama na yung mga pogo, at iba pa. At lahat ng uri ng korupsyon. Singit lang ako, merong isang tatanga-tangang Duterte supporter na nanonood sa atin. Sabi niya, maglabas kayo ng mga ebidensya kay Sara Duterte. Tanga talaga eh. Ito na nga, ebidensya na nga ito, yung mga pinapakita every now and then sa harapan ng publiko. Sina Mary Grace Piatos, ang paggasta ng confidential funds na nagkakahalagang 125 million pesos sa loob lamang ng 11 araw, at ang ilang mga babanggitin pa dito ni Trillanes na paggasta ng daang libo para lamang sa pagbabayad ng isang safe house kada araw. No? At ito, yung mga Facebook pages o mga Facebook post sa page nitong si Ramil Madriaga, hindi pa ba ito pruweba para sabihin ninyo na maglabas ng ebidensya? Ang tanong na nga lang ngayon, hindi na yung ebidensya eh. Ang tanong na lang ngayon kung paano patutuhanan ang mga ebidensya na yan sa korte o sa Senado. Kasi given na yan eh. No, ang problema, iniiwasan ninyo. Palibasa kayo mga tanga, mga Duterte supporters. O yung mga nanonood lang dito na mga Duterte supporters ang sinasabihan kong tanga. Bakit? Biruin ninyo, pinagtatanggol nyo si Sara dito sa programa ko, tinutulungan nyo akong kumita sa programa ko. Kung gusto ninyong matigil ako sa ginagawa ko, wag nyo akong panoorin. Ganon kasimple yun. Ha? Dahil hanggat may nanonood kay Top 1, kahit basher kayo, yung posibilidad na kumita ako dito sa aking ginagawa ay magsusustain hanggang June 30, 2028. Kaya para sa kaalaman ninyo, mga tangang Duterte supporters, wag nyo akong panoorin. Pero sa mga PBBM supporters na kagaya ni Top 1 nga mag-isip salamat po sa inyo. Dahil po sa inyong tulong, dahil po sa inyong panunood, pagla-like, napagpapatuloy po natin. Ito pong mga advokasya natin na pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo, at syempre, pagsuporta po ninyo sa akin at sa aking pamilya. Kasi this is the livelihood na meron na rin po ako. No? Ito na talaga yung pinaka bread and butter ko. No? Dito na po talaga kami nabubuhay. May mga side hustles lang, pero ito talaga ang major source of income ni Top 1. Kaya salamat sa inyo. Uulitin ko sa mga Duterte supporters na mga tangang nanonood dito kung gusto ninyong matigil si Top 1, tigilan nyo ang panonood sa akin. Ito ay ginawa nila nung nasa Davao pa lang sila dahil sila yung hari at reyna doon kaya hindi sila nasisilip. Yung mga kumukontra sa kanila, yung ilang media na nag-expose sa kanila early on, pinagpapatay, ano? Yan, sila June Pala at meron si isang a certain Soto, ang apelido. So, tinumba. Kaya ito, nasanay sila sa ganyan. Ito ngayon, tinitignan din natin kung yung mga claims niya hindi lang yung yung claims per se, kung hindi siya ba ay nasa posisyon na pwede niyang maggawa yung mga kiniklaim niyang ginawa niya. Yun. Gaano ba siya ka-close talaga? Kumbaga nasa inner circle. Gaano ba siya ka-close? Yung photo will speak for itself, di ba? Sabi nga nila, ang isang photograph paints 1,000 words, di ba? Kaya ang hirap talagang pabulaanan na walang pagkakakilanlan sa isa't isa itong dalawa, si Sara Duterte at Ramil Madriaga. Kaya itong mga Duterte supporters, hirap na hirap sila sa pangangatwiran Hirap na hirap nilang ipagtanggol si Sara Duterte. Si Sara Duterte naman ayaw magsalita kasi the moment na magsalita dito si Sara Duterte, magiging simula yon lalo ng kanyang problema. Dahil ibabangga yon sa mga totoong pangyayari. Kaya siguro, mas minamarapat ngayon ng kampo niya at sinasabihan siya, huwag kang magre-react dyan, huwag kang magsasalita sapagkat lahat ng pwede mong sabihin ay pwedeng gamitin laban sa'yo. Tagal ba talaga siya para malaman niya yung ganito, yung mga details na masyadong detalyado talaga na mga, Yes. Pero yun nga po, Senator Trillanes, marami pa rin yung nagsasabi nga dahil yung timing nito, di ba, may nagsampa ng plunder case, biglang lumutang ito si Madriaga,
marami ang medyo may agam-agam with regard sa kanya. Kumbaga sabi, teka, wag muna natin akapin ng gusto etong si Madriaga. Pag-aralan natin na muna itong taong to at posible na baka daw pakawat. Reaction na natin yun, yung sinasabing timing. Kasi ganito yan. Talagang nag-coincide no? Coincidence. Alam naman natin na si Ramil Madriaga, since 2016, according to him, pero according sa mga post niya na hindi na maikakaila, sometime in 2019, may connection na ang Inday Sara is my president movement at iba pang mga bagay kaugnay sa Duterte. Huwag na natin yung claim lamang ni Ramil Madriaga. Focus na tayo doon sa mga litrato. Pero, bakit ngayon lang ba lumutang itong si Ramil Madriaga? Siyempre, ganito kasi yung nangyari. Ayos pa sila 2022, umattend pa yan ng inauguration nitong si Sara Duterte. Kaya nga ito yung nasa post natin, no? Tinanggal lang natin yung background, pero it was June 19, I hope tama yung pagkakaalala ko, na umattend dyan si Ramil Madriaga sa kanyang inaugurasyon dahil may personal na invitation yan, email pa, no? Tapos, as months goes by, okay pa rin sila. Tuloy-tuloy lang ang suporta sa isa't isa. Nagkaroon lang naman ng problema nung di umano, itong si Harry Roque ay sinampahan ng kasong kidnapping si Ramil Madriaga, no? At dahil po doon, humingi ng tulong si Ramil Madriaga kay Sara Duterte, pero ano ang naging sagot ayon kay Ramil Madriaga? Pag sinampahan mo ng reklamo si Harry Roque, para mo na rin sinampahan ng reklamo ang mga Duterte. In short, kinampihan ni Sara Duterte si Harry Roque. At siguro, nung mga panahong iyon, tanggap pa ni Madriaga na eto, wala akong magagawa kasi mas malapit siguro si Harry Roque, naging spokesperson ng tatay niya Kaya, no, say lang siya. Ang problema, dito na kumikilos ang kampo ni Sara Duterte, no? Yung mga part na particular siya mismo pumunta na diyan sa Manila City Jail Annex sa Camp Bagong Diwa, Taguig City, di umano at gustong makausap na si Ramil Madriaga. And pati yung mga kasamahan niyang detainee, hinihinga ng mga pampamilyang impormasyon at nangangako ng tulong. Nakakaramdam siguro dahil kilala niya kung anong gawain meron ang mga Duterte. Kaya ito na, hindi na maiwasan ni Ramil Madriaga na humingi na ng tulong kay Pebbles Talaquera. Huwag nating set aside si Pebbles dito. Kasi si Pebbles, nakakausap niya talaga si Ramil Madriaga. No? And sige, yung pinaka-ultimate na assistance na hinihingi niya ay dito kay Congresswoman Leila de Lima. Sumulat siya no? Sometime in November, sumulat siya. May interview dyan si Leila de Lima at kinukumpirma niya, bagamat hindi agad siya naniniwala kay Madriaga. At nagpadala rin siya ng intensyon na humingi ng tulong kay Senator Risa Ontiveros pero walang nangyari. Hanggang sa, syempre, yung mga kapwa nila akusado, napapasyalan ng mga abogado, sabi nga ni Atty. Palad, refer sa kanya ito ng kanyang kliyente na nakakulong din sa City Jail. Kaya doon na sila nagkakilala at doon na ikinuwento nitong si Ramil Madriaga na gusto niya nang magsalita at sabihin lahat ng nalalaman niya laban dito kay Sara Duterte. No? Hanggang sa huli, itong binanggit natin kanina, yung kanilang intention para naman sa Office of the Ombudsman. O yan, ang mga dahilan kung bakit ngayon lang. No? Dahil una, magkakakampi pa. Pangalawa, noong 2023, yun lang yung panahon na sinampahan siya ng kaso ni Harry Roque, tapos lumipas ang isang taon, humihingi siya ng tulong, walang nangyayari. Nagkataon na 2024, sinampahan na rin ng reklamo si Sara, pero hindi naman nagsisimula na yung mga pinagagagawa ni Sara na naging basis para sampahan po siya ng impeachment complaint. At doon na nga nagtugma. Pero hindi ibig sabihin na yan ay, ayon sa kampo ni Ramil Madriaga, ay isinabay para lamang dumagdag sa mga politikal na eksena laban kay Sara Duterte.
wala ito para magulo yung investigation. Kayo ho ba, nababasa nyo na posibleng mangyari nga ito? Sa totoo lang, itong si Madriaga ay inilapit na rin sa amin mga a few months back. Okay. Kaso talagang napakaraming mga issues noon na tinututukan natin. Mhm. Kaya hindi na isang tabi po natin yan. Pero ilang investigador na rin po ang napapunta ko to vet. No? Kasi ano yan may facing yan. Mhm. Hindi pwedeng kung anong unang bungad, yun na. Mhm. Kailangan makita natin, mapiga talaga natin. Maraming ways to vet until finally ma-satisfy tayo. Mhm. So, ito, ako nga, sa tingin ko, nahuli na ito. Supposed to be, nung kasagsagan ng Quadcom, Oo. doon ito lumabas. Kaso, mukhang hindi pa siya nag-give up dun sa samahan nila ni Sara Duterte. Hindi pa siya nagagalit nung panahon na yon. Kaya, siguro, binagbibigyan pa niya ng pagkakataon na matulungan siya. Kaso, mabuti tayo sa punto ngayon. Mhm. Ayun na nga, sa mga hindi po nakakaalam, refresh nga po kami, ano ba ang dahilan bakit siya biglang bumaliktad? Dahil considering based on the pictures and sa claims niya, na parang close na close po sila ni VP Sara. Ang basis lang naman po natin ngayon, yung official na pahayag ng kanyang abogado na ang nagkaso kasi sa kanya ng kidnapping ay si Harry Roque. Mhm. At bunga ito nung mga pag-aagawan nila ng lupain sa Bataan. Mhm. So mukhang part siya ng sindikato nung una. Kaso dahil conflict of interest, ito biglang kinasuhan siya ni Harry Roque na naipakulong siya. Mhm. Kaya iyan ngayon ang estado. Siguro nung mga nakaraang buwan ay sumusubok siya matulungan siya ni Sara Duterte, pero yun na nga, mukhang nainip na siya at walang nangyayari sa kanyang kaso, kaya ganito ang ginawa niya. Mhm. And sabi raw po ni VP Sara ay fishing expedition lang daw ang inihaing reklamong ito. Ano po ang reaksyon niyo dito, Senator? Napakalabnaw naman ng response niya kasi alam nyo, kaya gano'n na lang dahil hindi talaga nila masasagot ito. Itong basis nung Ito, tinutukoy na dito, impeachment mga tol. Pamumulitika lang daw kung bakit siya ini-impeach. Tapos gagawa pa ng eksena si Sara Duterte na ginagamit daw ang budget na naman ngayon para siya sampahan ng reklamong impeachment para kumuha ng suporta mula sa mga kongresista. Yun ang problema kay Sara Duterte, dinadivert niya yung issue. Kasi kung tutuusin, tapos na ito. Kung sinagot niya lamang, sino ba si Mary Grace Piatos? Sino ba yung mga pangalan doon? Ang katuwiran nila, confidential yun eh. Hindi niya naman kinakailangan sabihin in public yun. Ipakita niya lamang ayon sa panuntunan kung ano ba talaga ang dapat ginagawa pagdating sa confidential funds. Merong vlog diyan si Attorney Ibanez. Puntahan natin yun Attorney Carlo Ibanez. Basahin natin yung vlog niya tungkol dyan. I hope mabalikan natin kasi medyo ilang araw ko na yatang nabasa yun eh. Ito. Ay, hindi ito. Andali hinahanap ko lamang muna yung panulat ni Attorney Ibanez eh. Magandang malaman natin yun na ang mga sinasabing confidential funds ay pwede namang ipaliwanag pero sa isang tamang panuntunan Hindi naman lalong-lalo na sa COA. At least isumite mo yung mga kinakailangan na katunayan sa Commission on Audit at yung mga allowed under the law na malaman yung mga detalye tungkol dyan. But hindi naman kailangan sa publiko. Hindi ko makita. Saan ba banda yun? No? Hanapin ko lang mga tol at basahin lang natin. Pero kung hindi ko makikita, sorry. Ayun lang naman yung pinupunto niya dyan. Maganda lang yung pagkakasulat niya para mas maliwanag sana sa ating mga manunood.
Pero dahil hindi ko makita, ganito na lamang, ano. Ganun lang, ang confidential funds,